Network Entertainment. One, two, three. Kaya welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang resident macho next door. At kasama pa rin natin, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Ay, Tito P. Oh, Tito P, your tega-tito. Nakikita ang violet. Tito P. O bakit? Samahin loob ko. Bakit? Ano nangyari? Siya naman, hindi ka man nagbabasa ng social media, pre. Nabawasan na naman ang mga icons ng ating panahon. Init-init pa. Ay, or should I say, malamig-lamig na. Dahil, pare. Talagang too soon, pare. Too soon. Too soon. Hindi, pero to be honest, sad. Nung time na nire-record namin to, guys, medyo late na ng gabi, pero nung hapon ba umaga? Hapon, makita ko yung balita eh. Or hapon na ako nagising. Isang parte ng kabataan natin ang namatay, si Red Sternberg. Medyo nasaktan ako na madaming nang hindi nakakakilala kay Red Sternberg. Well, at least dun sa timeline ko, siguro kasi madami na akong friends na medyo bata-bata. Pero alam ko sa edad natin, sa age group natin, medyo kung hindi mo man kilala si Red Sternberg by name, pag pinakita mo yung picture, automatic kilala nila yan. Hindi, pero yung TGIS was the shit noong panahon natin. Ay, Kaya... siya naman, oo. Dalawa yan eh, di ba? Merong gimmick, TGIS. Tapos yung TGIS, 2 batch pa. Si Red yung part ng OG. Pero hindi ko kino-consider na TGIS pa rin yung pangalawa eh. Or pwede pa rin kasi nagresulta yun ng Ding Dong Dantes no? Yun ang bumuo kay Ding Dong Dantes eh. Yun yung Joaquin Torres. Ay ano si tama. Ding Dong? Joaquin Torres. Tama, di ba? Hindi, kasi si Bobby Andrews? Joaquin Torres the third si Bobby Andrews. Sorry. Iñaki Torres, magpinsan yun, Brad. Iñaki pala, sorry. Si Bobby Andrews, naka-Honda Civic. Honda Civic was the shit. SIR ba yung kay ano? Yata. Pero, ang sigurado ko, si Iñaki Torres, naka-RAV4. Putas pre siyang siya yung nagdala ng RAV4 sa henerasyon natin na pogi ka pag naka-RAV4 ka. Diba? Siya yung rason bakit nag-mainstream yung polo sport na sapatos. Siya, Pero yung he brought polo sport, sneakers to the masses. Actually, pumupunta ako ng Green Hills dati para bumili ng ng get-up ko na polo na sapatos, polo. Tatanda mo yung Green Hills kung saan dati open na open yung pagbibenta ng peking pantalon dati sa Green Hills. Yung mga replay na peking carpenter. Puta pare, 350 no? 350 may pantalon ka na dati. Tangina pag sa mall mo binili 1,000 yun, pre. Ang natatandaan ko pre, ang binili ko doon dati may Versace ako. Meron akong replay ang nagkalat doon dati, replay. Yung replay pants. Pare, ang laki ng naging dagdag nun sa yaman points ko. Kasi galing ako sa medyo, di ba tatandaan nyo na nakakwenta ko, na-kick out ako ng medyo, masasabi pa pre, exclusive, medyo bigating school lang Notre. Nung panahon natin, exclusive school na Catholic. So, andun pa rin. May tiering system lang eh. So, parang... Kumbaga medyo, sa bayan ng Caloocan. Ano na yun? Upper tier na yun. Foundation na yun. Angat Buhay Foundation na yun. Lumipat ako ng medyo low-end na private pa rin naman. Doon ka naging low tier nung lumipat ka. Hindi pre, ang matindi kasi noon, may since galing, bigyan natin ng background yung mga nasa ibang lugar. Ang Notre, medyo yan yung high-end sa lugar namin na Caloocan. Sa Caloocan, lumipat ako ng medyo mid-tier kasi nga nakikout ako. Napunta ako ng MCU. Oo. So kahit pa paano, dala-dala ko yung medyo badge na, galing Notre. Tapos,
putya, ang suot-suot ko pa nun yun nga, yung naka-replay ako, naka-polo. Oh. So, hindi naman nila alam na Green Hills lang. Saka hindi pa siya Kinonsider sikat nila dati. pagiging damer mo, kaya akala nila orig yung Saka hindi pa ano ba nung panahon ba natin high school tayo. Medyo alam na ba ng mga tao na makakabili ka sa Green Hills ng mga ganon? Oo, yun eh. Yun ang budget meal lang eh. Saka sa Green Hills naman kasi mix ang mix ng kalakal eh. May mga original ka rin namang makuha doon eh. Nagtabi yung original sa fake eh. Ang na lang kasi, ang problema, katulad ko, mukha akong kulay ko pang magsasaka. Pag nagsuot ako ng peke, medyo kaagad eh. Makikita kaagad eh. So, actually, yun yung medyo lamang ko. Na, kumbaga, di ba may mga nagsasabi nga na parang malapit sa katotohanan yung fake, mayroong malayo sa katotohanan yung fake? Oo. Nasa rin eh, nasa nagsusuot din eh. May mga instances nga, orig na yung suot ko, na pagkakamalan pa rin fake eh, kasi mukhang magsasaka yung nakasuot eh. So, ganun talaga. Pero, yun nga dati, nailulusot ko kasi maputi ako sa Chinese looking ako eh. Mukha kang anak ng Chinese businessman. So, pero balikan natin, pre. Nalungkot ako, pre. Pero nagulat ako at the same time. Bata ba si Red, pare? Hindi, ang nagulat ako, 50 na pala siya. Ganun pala kalaki ang agwat. Kasi 41 ako ngayon. Teka, 41, 80. Hindi nalalayo, pre. Matanda rin tayo. Hindi, parang in-expect ko around 45, 40. Ano ba, tingin mo, nagdaya sa edad tong si Red? Parang ganun. Tama lang. Kasi, high school tayo nun eh. Nung nag-blow up eh. Kasi ang I know for a fact, dun sa kalaban nila, Mojo Molina medyo nandaya ng edad, saka Dieter Ocampo. Tsaka Judy Ann kasama nila eh. So, kumbaga pare, tatandaan mo yung sa mga liga, yung nagbababa ng edad. Ganun sila, Dieter Ocampo dati. yung humuhugot ng mga matatanda. Tapos nilalagay sa junior. Parang ganun yung nangyari. Pero ikaw, pre, napa-question ka ba sa mortality mo nung nakita mo na puta, medyo level pa namin tong si Red Sternberg. Teka, hindi pa pala sinabi kung ano yung cause of death. Natural causes ba? Feeling ko inatake yan, pre. Umaga daw nangyari. Ayun, yun din yung yun din yung ine-expect ko na parang parang feeling ko bangungot. Feeling ko bangungot eh. Pwedeng bangungot, pwedeng inatake. Well, meron kaming batchmate na kamamatay rin lang eh. So, parang ganun din. Umaga, tapos gulatan din lang. Nakakalungkot lang talaga na yun nga na parang yun nga nararamdaman mo na parang pwede na tayo eh. Closer to the edge na tayo, pare. Pag considering kung gaano kalapit yung edad natin kay Red. Pero kasi last time na nakita ko si Red, nakasalubong ko siya sa sa Messier sa Convergys sa Commonwealth. Medyo malaki yung nilaki niya eh. At di ba nasa ibang bansa siya? Hindi, siya, parang nagbe-business ata siya. Ewan ko kung nag-work rin siya sa BPO for a time. Pero nakita ko siya, medyo chubby siya, pero pumayat na siya ng konti eh. Pero puta pa rin, alam mo yung kahit nag-iba itsura niya, nakikita mo pa rin yung kagawapuhan niya. Pogi pa rin. Although maliit siya. Kanina pa namin pinagdidebatihan pala, ano yung pangalan niya sa, kasi most definitely hindi natin makakalimutan si Pichi. Pichi, Angelo De Leon yan. Joaquin Torres III, Bobby Andrews. Ang natatandaan ko, Kiko yata yung Kiko ba? Kiko. Double check natin. Fact check tayo. Pero alam ko Kiko eh. Saka siya yung parang di ba? Siya yung comedy parang relief. Batokan dun sa sa grupo nila. Parang siya yung comedy relief. Ay, ito. Ayun, pre. Ito. Angelo De Leon. Ngayon ko lang nalaman yung totoong pangalan. Sabi nga, nandito sa chat natin ngayon si Cam Strikes ng Kislot Chronicles podcast. Maria Patrice Real pala ang pangalan ni Pichi.
Maria Patrice. Tapos, syempre yung Bobby Andrews. Pero ito yung sinasabing lookalike ko nung bata ako. Joaquin Torres III o kaya si Wax. Si Michael Wax. Flores, Miguel Ledesma, Mickey. Si Michael Flores yung mahirap dun no? Siya yung mahirap. Sila. Na hindi mo ang mahirap. Puta, saka na makita na mukhang espanghol. Yung itsura ni Joaquin yung itsura ni Michael Flores mukhang nangagaw ng lupa, mukhang nangapi ng katulong. Masyado siya mabango para maging mahirap, pare. Tapos si Raven Villanueva, Christy Guzman. Itong si Raven, ito yung namangka sa dalawang ilog. Alam mo bakit? Kasi, alam ko ang kwento kasi, ang binibuild up yung love team nila ni Michael Flores, di ba? Oo, pero ang nakabuntis sa kanya, naging karelasyon niya, taga-gimmick. Diego Castro. Si Diego Castro. Kasi yun talaga yung shota niya sa tunay na buhay. O yun nga, taga-gimmick na, na newscaster na ngayon. Oo. Anak pala yan, pre, ng anak ni newscaster. Ni Diego Castro ng World Tonight. Pero tama ba, ang nanay niya si yung Flora Gasser o hindi? Ang nanay niya ay sa news din. Right? Pero di ba ang naging asawa nung newscaster, si Flora Gasser, yung nung namatay, yun na yung asawa niya? O hindi mo na matandaan? Wait. Diego Castillo. Diego Castro. Diego Castro. Ang inanap ko yung gitarista ng Sandwich. I'm so. Kaya huwag mo na masyado yung fact check. Daanan na lang natin. O tapos, yun nga sila. Yung iba, ang naging love team niya, pare, si Rica Peralejo. Rica Peralejo. Tapos di ba nagkaroon pa sila ng mga It's Cool Bulul, yung mga ganun na Kasi bulul siya, di ba? Bulul. Yun ang trademark niya. Tapos, din nga yung iconic na It's Cool Bulol na ang nanay niya, si Gary Leasing. Puta, Gary Leasing nanay niya? Oo. Tapos naka-drag. Yun nga yung parang, basta hindi pumatok yung movie na yun, pero marami siyang iconic na Parang yun yung Pinoy version ng Tropic Thunder. Basta parang ganun Basta yung part pa lang na kinas nila si Gary Leasing bilang nanay ni Red Sternberg, parang wild na para sa akin. First yata yun, no? Tangina, ganun kagago yung pelikula na yun. Oo. Pero yun, astig yun. Pero pansin mo, ang daming namamatay nitong sunod-sunod. Yun nga Tapos konektado pa. Paano konektado? Kasi diba tag dito, si Pilita Corrales. Ito yung combo ng Pilita Corrales. Sige. Tapos sumunod si Ricky Davao. Na si Ricky Davao ay former na son-in-law ni Pilita Corrales. Kay Jackie Lou Blanco. Tapos Nora Honor, konektado rin, di ba? Oo. Magbalae kasi asawa ni Ramon Christopher si Lot de Leon. O sige, puta, dito ako biblib sa'yo. Paano mo i-connect si Haji Alejandro sa mga to? Bukod sa singer sila parehas. Hindi, si Haji Alejandro naman ay matinee idol na kasabayan naman ni Christopher de Leon. Kung daw sila yung magkakabatch Pangis mo mag-connect dito, Pin. I-connect mo pa yun. Pero pa ako i-connect ang malupit dyan. Si Capreddy. Hindi si Capreddy. Ewan ko kung kilala mo to anong pangalan na ito? Wait. Yung mother-in-law ni Ray PJ Abellana. Nakalimutan ko lang yung pangalan pero alam ko yung sinasabi mo. Si Delia Rason. Sige, paano mo i-connect? Same sila ng Mother Studio? Hindi. Ang mga matinee idol, 'di ba? Si Haji Alejandro, si Christopher De Leon, tapos yung next batch sa kanila, si Ray PJ Abellana. Na si Ray PJ Abellana, former mother-in-law niya si Delia Rason, na lola rin ni Carla Abellana. Ito matindi, pre. Ito yung isa sa pinaka nalungkot ako na balita. Pare,
May Bisaya, deads na rin. Oh, seryoso? Oo. May Bisaya, wala na tayong hahanapin sa Tropical Hut sa Quezon Avenue. Oh, Taragis, wala na siya. May Bisaya. Oo, may kasabay pa siyang namatay, pre. Yung isa pang character actor na lumabas din recently sa 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 Batang Quiapo, yung walang kilay, yung mga long hair na character actor dati, namatay din recently. Yung pangalan, wala natin yung pangalan nun. Kalimutan ko eh. Basta yung namatay sa Batang Quiapo. Speaking of icon, si Miss Gloria Romero. Ay, oo, pre. Siya yung una. Siya yung una, di ba? Oo. Nakamali. Ang masakit kay Miss Gloria Romero, parang papunta na siya sa age na nagkakademensya na raw siya nun eh. Itong mga huli. So, patunay lang na matatag si Enrile, pre. Oo, Enrile pa rin, pre. Naging advisor pa ni BBM eh. Oh. Pero ito to. Kaya alam mo kung bakit mas masakit yung pagkamatay ni Red? Masakit naman yung nangyari kasi mga idol natin yung mga namatay. Ang pinakamasakit kasi kaya tayo masakit yung pagkamatay ni Red. Ang lapit sa edad natin. Oh, malapit. Siya yung pinakamalapit dun sa edad natin. Na parang lalo kong napapa-question sa mortality natin ngayon. Nandun siya sa edad na pag narinig mo namatay, puta ang bata niya. Bata. Oo. Pero hindi katulad ng mabalitaan mo hindi katulad nung nabalitaan mo namatay si Gloria Diaz. Ay, si Gloria Romero. Si Gloria Romero, parang kota na. Oo. Again, malungkot tayo namatay si Gloria Romero, pero parang masasabi mo na she lived the full life. Fulfilled na siya sa buhay na. Nga pala, ihabol ko pa pala, total na special mention, si Matutina rin pala this year. Ay, oo, Matutina, pre, classic yan. Alam mong mga bata, pag may mga batang nakikinig, di na nila kilala yan. Ay, ito, maganda yung sinabi ni Cam Strikes. Si Gloria Romero, parang nabigyan ng magandang send-off. Kasi parang yung last birthday niya, bongga yung birthday party niya na nagpunta yung mga tao nagmamahal sa kanya. So, at least kahit papaano nabigyan siya ng naiparamdam sa kanya yung pagmamahal and people were able to celebrate her life. Yun yung magandang nangyari sa kanya. Alam mo kanina, pinapakinggan ko yung interview ni Julius Babaw kay John Rendes. Ang sakit din pala nung nangyari kay Nora Honor. Kasi kay Nora Honor, kaya siya namatay dahil sa operation, sa angioplasty. Shit. Kasi di ba, ako, recently namatay yung father ko. Oo. Tatanda ko around 20 years ago, binigyan kami ng payo na ipa-angioplasty rin siya. Pero dahil hindi congressman ng tatay ko at hindi ako anak ng congressman, parang nag-opt kami na through prayers na lang. More than 20 years yan na buhay. Itong masakit, si Nora Honor. She wanted to be healthy. Kaya lang, yung operation ng isa sa mga posibleng nag-cause daw ng death niya. Well, at least dun sa napanood kong interview ni John Rendes na So parang nakakatakot din pala minsan na akala nila routine procedure lang, yun pa yung nagpadali ng buhay niya. Ang lungkot lang. Ganun talaga, pag oras mo eh. Pero pare, ang 50 ba, katanggap-tanggap na ng edad para mamatay? Hindi, masyado pang maaga. Considering na yung napabalita, 3 yung anak ni di ba? 3 anak ni Red. Ay, 3? Oo, 3. Tsaka sobrang bigla. Yun yung base dun sa, una, nagulat tayo. What more pa yung pamilya niya? Sakit, no? Parang, isipin mo, yun nga, parang, ang sasabihin sa'yo, it's just a route. Yun yung sinabi daw kasi sa nila, it's just a routine procedure. Tapos magulat na lang sila, puta, yun nga, deads na lang bigla. That's life, sabi nga nila. Ay, pero as in, sunod-sunod yung yung parang after mamatay kasi matagal pa yung gap from Gloria Romero papunta dun sa other celebrities eh.
nung namatay si si Pilita Corrales, parang doon na naging domino na Sunod-sunod, no? Biglang tuloy, pumutok na naman ang pangalan ni ano. Ano pangalan ng mga uhula? Si Rudy. Rudy Baldwin? Rudy Baldwin. Puta, alam mo, yan yung isa sa biggest scam sa lahat eh. Simula ng taon, may mamamatay na malaking artista. Malamang, every year may mamamatay. Malamang, ang dami ng selection mo eh. Alam mo, yung sample size mo masyado malaki para sumablay. Tapos i-claim na lang niya, puta, namatay si Gloria. Akin yan. Sinabi ni Rudy, ito na siguro yung sinasabi ni Rudy Baldwin. Sinabi ko, may malaking artistang mamamatay in all caps. Speaking pala kanina nasa SM North ako. Oh. Nakakasalubong ko si Bugoy. Oh. Bugoy kasama niya. Kasama niya yung hindi si Bugoy na yung bata, yung child star. Okay, yung yung kinasal recently naman. Kay EJ Laure. Kay Magkasama sila. In fairness, maganda sila tignan na couple, tapos medyo pumayat na si Bugoy. Tapos kasama nila yung cute nila na anak. Ilan na ba anak nila? Isa pa rin ba? Isa pa lang si Scarlett yung bata. Pero balik tayo sa TGIS, pre. Sino ang pambato mo sa TGIS dati? Kasi parang yan eh. Gawin na nating dalawa, TGIS saka gimmick. Di ba sa Bioman meron ka? Sino ka sa Bioman? Si Green 2. Green 2? Ako pre, Red 1 ako eh. Yung X-ray vision, useful yun eh. So Green 2 ka sa Bioman. Pero syempre, nung nag-teenager tayo, meron kang favorite na karakter sa gimmick saka sa TGIS. Kanino ka nakarelate dati sa gimmick saka sa TGIS? Red Sternberg eh. Red Sternberg? Yung itim mo na yan, kay Red Sternberg ka pa talaga kumapit. Tangina ka. Hindi sa kapugian. Tangina. Hindi naman mo. Siya yung least magsasakaluking. Yung naman yung kutis ko sa'yo mo. Tangina ka. Hindi, pero kasi siya yung siya yung comic relief. Kita mo, tinawanan ka rin ni Camstrike sa chat, no? Tangina, natawa sa ka. Ganun talaga. Hindi, pero siya nga yung siya yung clown kasi, di ba? Sa kanila. So, yung character mo medyo malapit sa kanya? Yung character niya. Parang ako dahil type mo si Rica Peraleo. Kaya isa pa yun. Considering na alam namin sa nagsisimba si Rica ng Langya ka. Nagsisimba yung tao pero ibang gusto mo mangyari. Fun fact magkatabing lugar yung kung saan ko nakasalubong si Red Sternberg sa kung saan nagsisimba si Rica Peralejo dati nung bago pa siya mag-convert. Yun. So ikaw, Red Sternberg ka? Oo, Red. Ako pre, sa dalawang Oo. Sa TGIS, feel ko pare ako si Joaquin Torres III, Bobby Andrews. Umabot ako sa punto pre na ang buko one side. Pinipilit mo ikatso. Di ba katso si Bobby Andrews? Kinakatso ko talaga pre para sa para mag-transition na ako pre para Bobby Andrews na ako. Kasi feeling ko parehas kami ng pisngi eh. Tapos matangkad pa ako. Yun ang pinipil ko talaga dati. Wait parang inaalala ko. Nung panahon nila Red Sternberg, lahat sila katso eh. Si Red katso. Si Michael Flores. Michael Flores, katso. Bago mapanot. Katso rin yun. Katso. Yun ang uso kasi dati. So, yung Kimpi, 'di ba? Miski si Dino Guevara, katso eh. Oo. Pero bagong batch na si Dino eh. Si Dino kasama na nila yan eh. Tama. Kila Dingdos na yun. Dingdong Dantes, katso. Hindi, sila Dingdong sila na nagpauso nung spike, yung one side na spike na pero katso pa rin sila most of the time. Nagsimula silang katso. Tapos nung sa kanila nagsimula yung yung naka-gel na yung doon na nauso yung mga Gatsby.
Tama. Si Cam Strikes daw, ang ini-internalize niya na siya is si Putak, Kim De Los Santos, si Cam Strikes. Malupit. Malupit si Cam Strikes. Kasi daw chubby daw siya. Pare si Kim De Los Santos, maganda yun, no? Maganda si Kim De Los Santos. Pero ngayon na lang siya nag-chubby nung nung nagkaanak sila. Hindi, pero si Kim De Los Santos dati, parang alam mong papunta siya dun eh. Alam mo may chance ang tumaba siya eh. Parang makikita mo sa mapisngi na parang mapisngi. Mapisngi, pero hindi parang nakakagulat nga yung niya eh, yung pag blow up niya literal. Pero ito pre, ganito na lang gawin natin. More on a TGIS person ka ba dati or more on a gimmick person ka? Kasi parang dati kasi pag TGIS mas pangmayaman ng konti. Tapos yung gimmick parang mas pangmasa dati. Mas pangmasa. Tsaka ang dating ng gimmick kasi nun, parang sila eh. Sila yung sumunod na lang sila eh. Pero iba yung gimmick sa gimmick ha. Yung gimmick, sila John Prats na yun eh. Nga. Yung gimmick sila, Judy Ann pa to eh. Sila, Bojo Molina ba kasama? Sige, ganito pre. I-side by side comparison natin TGIS versus gimmick. Kunin natin yung roster ngayon. So ang roster kunin mo pre yung roster ng gimmick. Ako naman kukunin ko yung roster ng TGIS. Ang alam ko, wait si Mylene Dizon kasama. Si Mylene Dizon sa yun? Sa gimmick. Pero sige, roster line, maglaban muna tayo ng roster. Tingnan natin kung sino mas superb. Okay. Gimmick to Oo. Gimmick sa akin sige. Sa leader ng grupo, naka-open na ba sa'yo? Sa leader ng grupo, ang leader ng grupo ng TGIS, syempre, sa original si Bobby Andrews. Bobby Andrews ba? Bobby Andrews. Tama siya yung nandun sila lagi sa bahay ni Bobby Andrews eh. Pero sa gimmick, sinong katapat sa gimmick nun? Marvin Agustin, pre. Hindi. Diba? Rico yan. Ay, Rico yan nga pala, sorry. Hindi kasi, wait ito yung lineup ng gimmick. Si Rico yan. Si Dito Rocampo. Si Marvin, saka si Jolina. Si Bojo Molina. Si Diego Castro. Si Diego. Pero si Diego Castro lumipat dahil yung shota na yan nasa kabila. Mamaya natin pupuntahan yun. Sige. Pero isa-isahin muna natin. Punta muna tayo sa taas. Sige. Sa leader. Kunwari, gagawa tayo ng isa pang show. Magpipick tayo dito sa dalawang roster na to. Pagbanggain natin yung dalawang roster, tingnan natin kung sino yung kukunin natin doon sa dalawa. Sige. Para mabuo natin yung ultimate show natin. Kasi, yun nga, merong leader, merong sexy chick, merong girlfriend ng leader. Yun ang bubuhay natin ngayon, pre. Kaya si Rico, kaya ko pala tinapat si Marvin Agustin kasi walang love team si Rico sa walang love team si Rico? Judy Ann Santos yun, pre. Judy Ann ba? Judy Ann yun. Corny. Sa 100 tanong, meron akong 1,000,000 sagot. At minsan, mas marami pang tanong. This is Kuya Kim and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza. Kaya kung may gusto kayong malaman, matutunan o ma-discover na bago, makinig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia, and revelations on the show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza, on Spotify and wherever you listen to podcasts. Sige. Simulan muna natin. Ako na magpa-facilitate. Sige. Dun sa leader. Sa labanan ng Ding Dong Dantes versus Rico yan. Ding Dong, second batch na si Ding Dong. Balik Joaquin Torres. Puta na, Bobby Andrews. Sa labanan ng Bobby Andrews versus Rico yan.
Isasama na natin yung boto ni Cam Strikes through chat dahil kailangan natin ng tiebreaker eh. Okay. So, Cam Strikes, ikaw yung Cam Strikes, mamaya ka na bumoto, Cam Strikes. Ikaw yung tiebreaker pag hindi kami nagkasundo. So, sa labanan tayo muna, Tito P. Sa labanan ng Bobby Andrews versus Rico Yan, sinong pipiliin mo? Okay. Sa ating bubuin na teen-oriented show. Ito depende kasi. Pag as an individual, tatalunin ng dimples ni Rico Yan yung kacho ni Bobby Andrews. Pero pag nilaban mo na yung Bobby Andrews with Angelo De Leon kontra kay Rico Yan sa gimmick, tibag na yung bakit ka pala eh. Kung gagamitan mo ng Bobby Andrews sa Angelo card, puta sasampalin kita ng Judy Ann Santos, pre. Oh, Hindi, tapos ka na, Brad. Tapos ka na kaibigan, Judy Ann Santos versus Angelo. Hindi, as an individual, hindi mananalo. Pero pag as tandem yung Rico Yan at saka Judy Ann, hindi yun mananalo hindi siya mananalo dun sa tambalang Bobby Andrews at saka Angelo De Leon. Hindi ka ba nahihiya sa balat mo, Tito P? Gusto mong sampalin kita ng mga pelikula ni Rico Yan saka Judy Ann? Hindi, kasi kung potato chips ka pala eh. Kasi lagi mong tatandaan, si Judy Ann nun, pinagtatandem sila, pero si Judy Ann, ang katandem niya kasi talaga, si Wawi de Guzman, yun yung establish. Hindi. Nanonood ka lang kasi lagi ng TGIS. Pre, Rico Yan at Judy Ann, gusto kitang sakalin ngayon, Tito B. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki yung Rico Yan, Judy Ann na love team dati? Dali Mahiya ka sa balat mo. Umiikot sa libingan niya kay si Rico Yan. Sabi niya, pakyo ka, Tito B. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung love team namin dati. Puta. Wait. Bago siya ayan, i-quote ko si Cam Strikes. Bago inagaw ni Claudine si Rico Yan kay Judy Ann. Shit. Nakalimutan ko na tong history na to. Memo plus gold, Tito P. Pero parang Memo plus gold. Parang hindi unlikely tandem sila, pre. Kasi si Rico Yan, Altay. Si Judy Ann is base. Itakbo mo yan, Tito P. Kailangan makalug yung utak mo, Tito P. Nasar ako sa'yo. Oo nga, nakalimutan ko tong history na to. Tayo na, pre. Judy Ann Santos, Rico Yan, pare. Pero, balik muna tayo. Bibigyan ko pa rin ng credit, pre, ha. Bobby Andrews and Angelo was dominating also that time. Oo. Ang dami nilang pelikula ng mga kanta ni Jaya. Parang lahat yata ng kanta ni Jaya ginawa nilang pelikula nung panahon na yun. At nagba-viral ngayon sa TikTok ngayon yun, ha. In fairness, ang ganda ni simulan natin sa Wala Na Bang Pag-ibig. Thank you, Cam Strikes. Yan, ang ganda ng pelikula na yan ni Bobby Andrews saka ni Angelo. Pero teka, nagugulo tayo eh. Kailangan nating mamili. Rico Yan versus Bobby Andrews. Who's the bigger star and sinong kukunin mo sa palabas natin? Rico din ako, pre. Puta, pre, kung hindi, babatuhin kita ng isang basong Orbits. Dimple power, pare. Pag gumiti si Rico, pare, yung dimples niya, yun yung nagpapataas ng niya. Ibang level yung Rico Yan dati, no? Ibang level. Iba. Tsaka mukhang mabait, para siyang Chris Chu eh. Pero pare, ito tanong. Tingin mo, kung buhay pa si Rico Yan ngayon, father role siya o mate ni idol pa rin? Hindi, magta-transition din ng father role, pare. Ako pre, tingin ko, parang aga mulak yan. Mate ni idol pa rin yan hanggang ngayon. Depende, Babyface eh. Babyface! Depende kung tataba o hindi. Pre, hindi tataba yun. Kung tumaba man yun, parang Bobby Yan levels lang. Pogi pa rin.
Si Bobby yan mukhang tatay. Hindi ba tatay mo Pre, pero ito pre Bobby yan kasi hindi na nag-aartista. Oo. Pre, tingin ko pre Rico yan. Parang Aga Mulak levels pa rin yan. Kumbaga, ang mga role niyan ngayon, mga Tito Aga, mga ganun. Nandun siya ngayon, pre. Ihahabol ko lang yung kay Bobby yan. Si Bobby yan, yung kuya niya na pwede pagkamalang tatay niya eh. Ang ganda ng punto ni ang ganda ng punto na pinost ni Cam Strike sa chat. Si Rico yan, pre, pwedeng itambal kay Catherine ngayon yan. Pwedeng itambal kay Catherine ngayon yan. Papasa yan, pre. Papasa. Pero nakita mo na ba si Bobby Andrews? Kahit idol ko yan. Pwedeng itambal kay Catherine. Father nga lang ni Catherine. Yun naman na kasi yung mga role niya, tatay na eh. Yun ang ibig sabihin. Para sa akin sa round na to, Rico yan ang pipiliin ko. Yung dimple siya nagpapalaki ng talent eh. Next natin. Angelo De Leon versus Judy Ann Santos. Puta, ito pare medyo kakarnin ng buhay. Kasi hindi pa konsehal si Judy Ann ngayon eh. Judy Ann no contest. Pero pare kung sa looks during that time, medyo may talo may tulog si Judy Ann nung time na yun sa ganda ni Angelo. Lamang sa looks si Angelo. At saka again, from a standpoint na sino mukhang alta, si Angelo yun. Pero daming lalaking na humaling kay Angelo nung panahon na yun. Pero kasi si Judy Ann, meron siyang charisma at appeal sa masa. Ito nga ito nung panahon natin, api-apihan natin si Judy Ann nun, na parang puta fan ka ni Judy Ann. Ang bakya mo naman. Di ba? Yun yung niyan dati. Pre, nakapag-platinum album si Judy Ann ng yung quality ng kanta niya parang -1 na pinatungan. Gago, pag sinabi mo kay Judy Ann ngayon, sampaling kang kanan kaliwa nun pag pinaalala mo sa kanya yung platinum album niya. Pag pinaalala mo sa kanya yun, maaalala niya yung mga maling life choices niya ng mga panahon na yun. Pare, hindi rin pre, kumita yun eh. So, money in the bank pa rin yun. Oo, pero at what expense? At what cost? Pero sa star power, karning-karni si Angelo. Oo, Judy Ann yun. Ang problema kasi kay Angelo, nagpabuntis ka agad eh. Na Joko Diaz to eh. Yun ang parang isa sa mga maling career moves ni Angelo. Na ilang beses na siyang pinagsabihan na wag niyang shotain si Joko Diaz. Yung pa lang parang mula sa mga parents niya, sa mga fans niya, lahat kontra kay kay Joko yun. Sunod-sunod yata yun di ba? Pagkatapos ni Joko, may isang politiko pa yata nakabuntis sa kanya eh. Parang tatlong anak niya yata, iba-iba yung tatay, kung di ako nagkamali. Pero yung kay Joko yung pinaka niya eh. Yung doon siya na negative eh, no? Oo, doon pa lang peak parang ng career niya, nabuntis siya ni Joko. Oo, tsaka ayaw nung mga tao kay Joko para sa kanya. And may point, parang may point rin yung mga tao eh, kasi parang doon nagsimula yung yung downward spiral ng career niya eh. Tapos may revelation pa siya, puta. Ang jowa niya pala nung TGIS Days, alam mo kung sino? Sino ba? Michael Flores. Michael Flores, tama. Muntik na daw niya kompletuhin yung TGIS, puwera lang si Bobby Andrews. Ito. Next natin. Masasabi mo ba na ang kalaban ni Michael Flores na ang kalaban ni Red Sternberg dati sa karakter is si Marvin Agustin? Dahil si Marvin Agustin yung yung kalog mahirap sa gimmick plus siya yung mahirap. Si Red Sternberg nga pala yung mahirap sa kanila rin. Mahirap din, puta, yung ganun kaputi mahirap. Yun nga kaya nga nakakatawa na parang yes. Mahirap yan. Pero again, love naman natin si Red Sternberg, pero parang kinarni ng buhay sa career naman si Marvin. Pero kung pipili ka lang doon sa dalawa, sinong pipiliin mo? Ay, teka, final na pala tayo. Judy Ann yung nanalo sa second round. Judy Ann, contest siyempre. Ngayon, doon sa Red Sternberg versus Marvin Agustin. Puta mo ko, kumpletuhin natin yung cast ng gimmick sa show natin Oo nga eh. Wala, pa rin yun eh. Parang
kahit mas gusto ko si Red Sternberg, mas ano pa rin eh. Marvin Agustin yan eh. Ibang level yung Marvin Agustin, no? Nang solo pa lang yun ha. Eh pag tinambal mo pa siya kay kay Jolina. Actually, Ano ba yun? yun nga Buff. ihuhugutin ko next eh. Kahit idagdag mo si Rica Peralejo na mag-lab team yung dalawa, puta, ibang level. Parang yung Marvin Agustin sa Julina, kaya mo ibangga sa Angelo Bobby Andrews eh. Oo. Yun nga yung 'di ba? Kaya nga sila yung tinandem ko nung simula. Dahil kung love team sa love team, iba yung, iba yung power ng Jolina Marvin Agustin eh. Plus, ito pa pala, yung kay Rica Peralejo, ang hindi pa nakatulong sa love team ni Rica Peralejo at saka ni Red Sternberg, shota ni Rica Peralejo si Bernard Palangka noong mga panahon na yun. Oo nga, yun nga, nung panahon na yun, no? Bernard Palangka, no? Tapos very very open sila nun, no? Oo. Parang ibang level sila nun, parang power couple, parang power couple yung dalawa nun. Tandaan mo yun? Oo, pero ayaw rin nung mga fans ni Rica kay Bernard. Kasi mukhang bad boy si Bernard eh, no? Oo. Na yun nga ang kilala si Bernard yung parang rock and roll lifestyle niya. Oh. Saka yun nga, yung iba yung dating niya nun eh. Matatakot kang sabayan si Bernard sa elevator nun, baka banatang ka eh. Yung plus yung mga role pa niya nun, mga kontrabida. Oo, tama. So napaka-simple ng answer natin dito. Marvin Agustin. Oo. Tapos mukhang diretso na kagad na talo rin kagad si Rica Peralejo kay Chuba Chuchu. Kay Jolina. Walang salitang jologs kung kaya si Jolina, pre. Oo, di ba, pre? Putang ina. Kung Jolina magdangal, jupot pa si Rica Peralejo pag tinapat kay Jolina. Ganun kalupit to si Jolina magdangal. Ang pinakamalaking career suicide na ginawa ni Jolina is paglipat sa Channel 7. Oo. Kung hindi lumipat ng Channel 7 yan, reyna pa rin ng Channel 2 yan. Oo. Parang parang lumipat siya ng ama mula UP Diliman. Hindi, di ba? Legit yun. Uy, malupit na naman ang ama ngayon ha. In fairness ha, parang yung mga teacher ng mga UP ng mga ibang eskwelahan, karamihan galing ama, gago. Oo. Karamihan rin naman ng mga estudyante ng ama galing sa UP Lasal. Yung eskwelahan namin, inaapin namin dati sa Mapua yung ama, pero lahat ng teacher namin galing ama. Oh, Tangin. pag natanggal rin kayo Mapua, sa ama rin ang punta niyo. Sino ilalaban natin kay G Tonji? Sino bang katapat ni G Tonji sa TGIS? Si Raven. Di ba si Raven? Kasi si G Tonji yung karakter niya nun medyo liberated eh. Si Maria Lopez. Sino? Si Maria Lopez, siya yung kontrabida sa sa TGIS eh. Ba't wala siya sa listahan nung TGIS? Hindi kasi hindi siya yung regular na kontrabida, hindi siya regular cast. O di Damir Pak na hindi natin hindi ba si Bernadette Allison? Hindi mo kilala si Maria Lopez. Panalo tong ganda nito. Ito yung Maria Lopez. Mariel? Parang asawa ni Robin? Tisay ito, Spanghol to. Ex-girlfriend ni Carl Roy ng POT. Pumunta sa eskwelahan namin to eh. O di sa pinakamadaling salita, talo na to, di ko kilala eh. Wait, bigay ko sa yung Pre, pag alta sosyedad kakilala mo to. Nakita ko na maganda. Nasa level nila ni Cole Hernandez to, Kelly Misa, yun yung mga nito eh. Yung mga level nito eh. So siya ba tatalunin ba niya si G Tonji? Pare G Tonji ibang level yung G Tonji nung panahon na to ha. Sa puso ko tatalunin niya pero sa
Parang ano to parang joke nung tumatakbong senador, hindi siya mananalo sa masa. Kumbaga, Calyodi to, Calyodi. Mga ganun. Oo, parang ganun eh. Parang iboboto mo, pero alam mo, hindi mananalo. Iboboto mo lang dahil sa prinsipyo, pero alam mo hindi mananalo. Hindi mananalo. Pero stick pa rin tayo sa principles, pare. Eto, ang ganda ng sagot niya, no? So technically, yun nga. Ito matindi. G-Tonji, di ba love team niya? Si Dieter. Dieter. Kayang itumba rin nung Dieter Ocampo, G-Tonji, yung Bobby Andrews Angelo eh. Pero, ewan ko, alam ko, mas iconic yung TGIS kumpara sa gimmick. Pero... Exactly. Sinisave ko nga yan, Tito P. Sige. Kumbaga, since sinabi mo na rin lang, Oo. Yung gimmick, ang daming pre-introduce na big stars. Pero yung TGIS, parang Beanie. Puta, mayayari ako sa mga Beanie fans nito, ha? Hindi naman sila 8, di ba? Hindi. Nagigets mo yung sinasabi ko? Oo, pero... Parang, eto, sorry sa mga Beanie fans, ha? Pag pinag-iwalay-iwalay mo yung Beanie, parang hindi sila ganun kasing lakas pag buo silang Beanie. Oo. Matatanggap mo ba yon? Para sa akin, yung Beanie, superb. Ang lakas ng Beanie. As a group. Pero pag pinaghiwalay-hiwalay mo yan, tingin ko hindi sila magiging ganyang kalaki. Tapos na yung career nila pag naghiwalay sila. Again, respeto sa Beanie, ha? Pero pag pinaghiwalay-hiwalay mo yan, parang Voltes 5, kayang-kayang bugbugin ng Bosanian fighter yan. Hindi. Kasi, sumikat sila as a group eh. So, pwedeng merong mag-blow up sa kanila as individuals, pero exactly. Not as big as yung grupo nila. Merong Lebron na isa dyan. Pero hindi lahat yan sisikat. Ngayon, hindi ko nasasabihin kung sino sa tingin ko. Kasi syempre, respeto sa mga fans ng Beanie. Pero ito pre, ang ganda nung lineup na sinabi ni ang ganda nung matchup na sinabi. Sangayon ka ba dito? Bernadette Allison versus Maylin Dizon? Hindi, matchup yun. Sa karakter, ha? Oo. Beatrice Bea Santillan. Tapos, ang lupit din ng karakter ni Maylin Dizon, eh. Di ba mahirap din yung Oo. Pero para sa akin, pre, Maylin Dizon to. Mas type ko si Bernadette Allison, pero may kwento sa akin yung batchmate ko nung high school. Nung gumigimik sila, nag-ayos raw ng buhok si Maylin Dizon. At may mga celebrities rin na nagsabi nito na si Maylin Dizon ay isa sa mga pinakamagandang kilikili sa showbiz, pare. Seryoso. Kwento sa akin ng tropa ko ng high school. Parang nag-ayos raw ng buhok, lahat sila natingin sa kilikili daw ni Maylin Dizon eh. Eto pre, ihihirit ko na naman yung entry ni Cam Strikes dito. Sakto, battery pa si Cam Strikes, di pa sumali sa episode nito yung naging phone-in questions, naging chat-in questions, naging cut. Pre. Naging resource person natin si Cam Strikes. Bojo and Maylin, kaya mo ring ilaban kay Angelo sa Bobby. Pero yung medyo, hindi sila kasing lakas, pero kaya nilang itapat. May palag. Nung panahon na yun, kasi ngayon parang pag sinabi mong Bojo Malina, Pero nung panahon na yun, solid yun eh. Lakas din yung Bojo Malina dati. Pero yan, parang hugot din yan. Nag-cheat code din sa edad yan. Matanda na si Bojo Molina nung Yun nga eh. Yun yung mga nag-5 sa edad yung mga yan eh. Yung mga -5. Nasa na to eh. Parang nasa mid to late 20s na to nung pinasok, diba? Yun nga. May cheat code. Partida, hindi pa natin nabubunot si Juanmig. Si Juanmig, kanino natin ibabangga sa kabila? Kay Dieter. Oo. Juanmig versus Dieter. Good match yan, ha? Pero, sige. Juanmig versus Dieter, sino pipiliin mo? Juanmig. Kasi siya yung legit na Siya yung legit na alta eh. Si Dieter mukha lang alta eh. Okay. Medyo, sige, bibigay na natin. Baka sabihin nila, one-sided tayo. Kaya lang si Juanmig. Siya rin yung parang gumawa ng sarili niyang
sarili ng multo eh. Dahil di ba naging ano niya si Sherry nun? For some reason, yung mga cast ng TGIS, naghahanap sila ng paraan para sirain yung mga karir nila eh. Exactly. Pero Diego Castro, pare, ito, lumipat ng eskwelahan to. From TGIS, from Gimmick, lumipat ng TGIS to. Pero kasi personal reasons yun eh. Parang ano yun eh. Parang nagpa-trade siya dahil hometown niya yung kabila eh. Diego Castro medyo, di ba? Medyo hindi siya, parang kumbaga, hindi masyado gumawa ng impact to sa no? Sa Gimmick. Siya yung pinaka-boring eh. Kahit saan siya ilagay dun sa kabila eh. Ano lang eh, parang kilala nga siya yung shota lang ni Raven Villanueva, di ba? At so, sobrang boring nga, hindi siya nilagay dito sa lineup ng Wikipedia. Hindi siya nilagay doon eh. At anak ni Angelo Castro. Pero para sa akin, yun nga, kung pupunta natin yung analysis, yung Gimmick, individually strong. Yung characters. Andyan si Kay-Abad pala, nag-Gimmick din pala to. Pero siguro siya yung mga bata. Si Kay-Abad kasi mas umano na sila sa tabing ilog eh. Yun tabing talaga yung ilog, nila eh. Yan, for another episode yan ha. Tabing ilog. Mag-analysis tayo dyan. Pero yun nga, ang lupit ng line-up ng Gimmick. And yung character development nung isa-isa doon, ang lupit. Andyan yung character nila Judy Ann. Pinasok din yung character ni Marvin, si Joey. Maylin Dizon, yung Melanie Suntay. Yung mahirap na babae din. Kaya nakakadikit sa masa eh. Pero TGIS, superb. Superb yan dati, pre. Parang as a group. As a group nga eh. Sila yung icon. Ng TGIS, idol. Para sa akin, good match tong dalawa na to. Quits na quits. Kaya matinding laban yung nangyari dito sa dalawa na to eh. Ang hirap pumili kung sino yung mas superb sa kanilang dalawa. Feeling ko ito parang depende sa demographic eh. Yung TGIS kasi medyo nag-cater siya sa sa angat eh. Alta. Oo, alta. Ang mga alta yung nakakalam ng TGIS, yung Jimmy kasi, kaya siya sumikat dahil parang kinuha niya yung CDNE market eh. And yun yung nagkatapult sa kanila into stardom. Oo. Halos lahat tong mga nandito sa Gimmick, ang tagal ng longevity, may longevity yung karir. Parang ano to. Saka hindi sila nagpabuntis kay Joko Diaz. Ang Jimmy kasi parang ang technique nito parang parang DDS Army. Yung alam mo yung sa kanila yung mga boto ng masa. Gets mo? Parang alam nila saan yung alam nila numbers game eh. So dito tayo mag-aano sa masa. Kukuha ng kukuha ng suporta. Kasi looks wise pare yung kung titingnan mo yung packaging ng TGIS sa Gimmick. Mas malinis yung mga yung mga taga TGIS eh. Kasi alta yung nila eh. Alta yung pagkakapresenta nila kahit yung mga may hirap nilang karakter mukha pa rin alta eh. Pero yun nga para sa akin tabla. Pero lamang ng konti ang TGIS para sa akin. Kasi parang buong episode, kinuha natin yung characters ng Gimmick. Pero again, as a group, sobrang superb nung TGIS para sa akin. Yun yung final say ko dito. Parang makukumpara ko sila na yung TGIS as a team, kumbaga sa basketball team, para silang para silang OKC Thunder ngayon eh. Kung naghiwalay-hiwalay, konti lang umangat. Malakas sila dahil yung ngayon yung ngayon. Kasi malakas sila as a team. Pero parang feeling mo pag pinagtibag-tibag mo sila, parang magkakandaleche-leche sila eh. Parang Tagalogin ko pre. Para silang rain or shine. Oo. Parang rain or shine. Lahat nagkaroon ng individual playing time. Pero pag pinaghiwalay-hiwalay mo sila, puro role player lang sila. Puro role player na pag nagsama sila, parang parang kino-complement nila yung isa't isa kaya naging napakalakas nila. Unlike netong Gimmick, parang alam mo yung mga super team, yung pinagsama-sama mo sila LeBron, pero hindi sila manalo ng championship kasi puro nagsasapawan sila eh. Parang ganun yung dating.
O ikaw, Cam Strikes, habang nag-ano kami, Cam Strikes, sino pinipili mo? Ano yung Tito P? Pahabol pala ako. Si June Kitley pala yung nanay ni Diego Castro. Sino? June Kitley. Yun yung nanay niya. Ano to? Sa ano rin to, newscaster din to. Okay. So talagang, putangin na buong episode, pinag-ano natin kung paano natin i-justify yung pagiging newscaster ni Diego Castro. Hindi, si Diego Castro talaga kasi, di ba boring nga siya bilang artista. Kaya nga siya pang. Actually, kahit hindi pagiging artista, miski yung pagiging newscaster niya, boring din. Well, ang pagiging newscaster naman kasi ay boring to begin with. Sa bagay. Merong mga newscaster na hindi boring. Tulad ni Miss Karen Davila. Tulad ni Bernadette Sembrano, okay naman sila eh. Hindi, pero hindi sila yung typical na journalist na, alam mo yung journalist na kinalakihan natin, yung mga OG. Yung mga seryoso. Yun. Ang ito entry ni Cam Strikes, ang sabi niya para sa kanya gimmick talaga kasi story-wise, mas naka-jive ko yung drama comedy noon sa bagay nung age ko nung panahon. Pero crush ko talaga si Bobby A and Red. So yun nga, tong episode na to, inaalay natin sa memory ng mga namayapa nating artistas. Most specifically sa pinaka-recent si Red Sternberg. Kasi siya yung nag-trigger na itong episode na to. Nag-trigger ng episode na to. Teka, batiin ko lang yung mga kaibigan nating podcast para sa mga oras na to, Tito P. Nandyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast na eventually makakatapat natin dahil patuloy pa rin akong binabash nitong Pinoy Mimeology Podcast na to. May oras sa akin itong mga bata na to. 25% podcast na kasama si Jasper Reyes, 30-40 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatayhood Podcast. Check out niyan. Saka syempre yung pinakabagong endeavor ng Kislot Chronicles Podcast Crew, Pandango sa Light Bulb. Check out nyo rin yan. Ayun, nandyan nga si Cam Strikes. Tapos yung mga kaibigan natin sa Patreon, nandiyan si Jason Bonsa, Darwin Busuego, Hobby Podcast, si Jimbo, si Gian. Saka syempre yung katuwang ko sa pagpayat, pre. Maraming salamat sa Kitorific PH. Check out nyo lang yung Kitorific PH sa inyong mga Grab apps kung nasa Metro Manila kayo. Or kaya check out nyo sila sa Instagram or sa Facebook. At mag-comment kayo doon na Machong Chismisan brought me here. At syempre, ang patron ng mga Patreon, walang iba kundi si Miss Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo ang aming podcast, pwede nyo kaming i-follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Tito P, social media pages mo? Tito__P sa Instagram and Tito P sa Facebook. Ayun, ako naman Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms at Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. At kung marami kayong pera at gusto niyo kaming suportahan para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's www.patreon.com/machongchismisan. Ayan, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Maraming salamat kay Miss Cam Strikes ng Kislot Chronicles Podcast sa pagsama sa amin sa episode na to. At syempre, Tito P, maraming salamat sa pagsama sa atin sa episode na to. Kasama natin si Tito P sa episode na to na laging nagsasabing, honesty's the best. At ako naman po si Makoy Para, your Showbiz Bro, na laging nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.